totoo bang lock pa lang malalaman na kung ginto ang isang alahas? Yan po ang tanong na ating tatalakayin ngayon dito sa aking channel. Kaya kung ikaw mahilig ka sa alahas, para sa iyo ang video na ito. Tapusin mo hanggang dulo dahil tsak ako na meron kang matutunan dito sa ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago lang dito sa channel ko, anyayahan kitang mag-subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At kung ikaw ay mayroong katanungan, comment ka lang dyan sa baba at sasagutin ko ang iyong katanungan dito sa ating channel na Usapang Alahas. Uy, anak ng mahirap. Oh no! Tindakan lang yan eh. Ginagawa mo! Kala mo hindi kita papatulan ha? At yun na nga mga boss, ang tanong sa atin ni Boss Jeffrey. Tinatanong niya na, Boss, meron ba kayong video tungkol sa handlifting? At kung totoo ba na lock pa lang malalaman na kung ginto ang isang alahas or fake? Yan po ating sasagutin ngayon mga boss. Unang-una ngayon mga boss, wag po kayo muna magbe-base sa nakikita ninyo sa mga lock ng alahas at sasabihin nyo na agad na yan ay ginto. Kasi mga boss, ang lock po ng alahas mga boss ay nasisira po yan. Halimbawa, ang alahas ninyo ay silver lang, tapos nakatubog lang yan sa ginto, yung mga nagkulay yellow siya, nasira po ang lock niyan mga boss. Pwede po nilang palitan yan ng lock or papapalitan talaga nila ng lock na gold para masasabi na rin nila na yung kabuuan ng necklace na yon ay gold na, kasi nga nakikita ninyo na gold yung kanyang lock. Kaya wag muna kayo mga boss magdidepende sa pagtingin sa kabuuang alahas base lang dahil nakita ninyo na ang kanyang lock ay tunay na ginto. Kasi mga boss, sa mga gustong manloko mga boss, ganyan ang mga ginagawa. Yung buong kwintas nila halimbawa or bracelet man yan, pinapaplakin nila yan mga boss, nakaplake. Yung po yung silver lang halimbawa, tapos babalutin lang po yan ng ginto, halimbawa 18K, babalutin nila ng 18K yung mismong necklace, tapos papalitan nila ng lock na 18K, kagaya ng mosquito or kaya lobster, 18K na meron tatak talaga na 18K, tapos totoo talagang gold na 18K din yung kanyang lock. So siyempre pagtingin ninyo, kasi kung yun ang paniniwala ng iba or ng karamihan na nagbibis agad sila sa pagtingin ng lock, o 18K yung lock nila, so ibig sabihin ginto na nga ito kabuuan nito mga boss. Hindi po ganoon mga boss, hindi porkit may tatak na 18K ay buong alahas na po ay 18K. Kasi ang lock po mga boss, pwede po yan na papalitan lang ng lock. Kung sakaling nasira ang kanilang lock, pwede po nila papalitan lang ibang klaseng lock or palalagyan ng tatak ang lock na hindi po gold. Kasi ganito yan mga boss, kamukha sa akin dati, may share ko lang sa inyo. Ganito po kasi mga boss, gumawa ako ng kwintas at saka bracelet na silver. So ang ginawa ko doon, pinaplaki ko yun mga boss, nakatubog yan sa plaki. Yung kwintas ko na 15 grams na silver, pinaplaki ko, nakaplaki. Pag may gold ako, pinaplaki ko hanggang umabot siya ng 20 grams. Yung kabuuan na pumasok na gold doon sa aking kwintas na 15 grams, nagiging 20 grams. So mayroong 5 grams na pumapasok doon na gold sa aking necklace. So ngayon mga boss, kasi gusto ko rin, kasi kamukha nga ng nasabi ko na pinaplaki ko yung aking kwintas, ay gintong-ginto na nga siya na 14K. Yung 14K yung akong laki mga boss na kwintas. So siyempre pagtingin ng iba, talagang ginto yung aking alahas, kahit silver naman at nakabalot lang siya ng gold na 14K. Kahit ikis-kis namin yun sa bato mga boss, ang alahas na nakaplaki, kapag ikis-kis yun sa bato dun sa mga pangtis ng mga alahero, ay lumalabas din talaga ang uri ng alahas ko na 14K. Pero silver lang po yun mga boss, tapos nakabalot lang siya ng gold na 14K. Tapos siyempre ang lock, may lock siya na lobster, tapos 925 ang tatak nun mga boss. Sibo ba? 925 ang tatak. So ang ginawa ko, binura ko yung tatak na 925 doon sa aking lock na silver, kasi nga nagmukha na siyang gold, naging 14K na ang itsura. At kahit iuri nga siya, 14K na ang kanyang uri, kasi nga may gold siya nakapalot na 14K. Kaya ang ginawa ko, yung lock ng aking kwintas na silver na kung saan 925 ang tatak, binura ko yon, tapos tinatakan ko siya ng
14K. Meron kasi diyang pantatak mga boss na ginagamit po sa mga plateria kamukha nito. Yung dulo niyan mga boss, nandun yung tatak na 14K or 18K. Yung iba naman 585, ang 18K naman ay 750. Pero pares lang naman yan mga boss. Kung 585, ibig sabihin 14K. Yung iba namang dulo niyang mga bakal na yan ay 18K or kaya 750. Pares lang naman mga boss. Depende na po yan doon sa pantatak. So ang ginawa ko mga boss, tinatatakan ko yung aking lock na 925 na binura. Yung binura ko yung 925, tinatakan ko ng 14K. Kaya pagkatingin nung kamukha, nung umuwi ako sa probinsya namin, pagka tingin nung kakilala ko na ganda daw ng kwintas ko, o di ko siyempre di ko sasabi na laki ko lang yan. Kasi ako lang gumagawa niya, di ko sasabi sa kanya. So pagkaniwala taga niya, ginto yung aking alahas, yung kwintas ko. Tingnan ng ganon, titingnan niya, sabi ko, may alam siguro pa paano, kasi binutbuhat niya ng ganon yung kwintas ko. Tapos sabi niya, bilhin niya daw. Pero hindi ko bininta sa kanya mga boss, kasi alam ko naman na pag bininta ko sa kanya, mapipiki ko siya kasi nga silver lang yung alahas ko at binalot ko lang sa 14K. Hindi ko bininta sa kanya. Sabi ko lang sa kanya, hindi ko yan pinagbibili, sarili ko yung gamit. Pero kung tutuusin, pwede ko siyang ibinta sa kanya kasi gusto niyang bilhin, kasi nga mayroong tatak talaga na 14K, kasi nga binura ko yung 925 at tinatakan ko lang ng 14K yung lock. Tapos kahit ikis-kis na ba to yun, kulay ano talaga, kulay gold, at kahit lalagyan pa ng acid, ginto talaga ang lalabas kasi nga nakabalot yung mismong bracelet or kwintas ko noon ng 14K na gold. Kaya yun pong ibig kong sabihin dito sa aking share ko sa inyo, na hindi porkit nakikita ninyo na ang lock ay isang 14K, 18K, ang kabuuan ay gold na rin, or 18K or 14K, o kaya mas mataas pa doon sa mga nasabi ko. Kaya wag po kayo magbibase lang doon sa nakikita nyo na tatak, kasi ang tatak po mga boss din sa lock, pwede lang po yan tatatak kagaya po ng nakikita ninyo. Yan po ipinantatak lang po yan doon sa dulo. Meron po yung mga numero na nakasulat 18K or 14K. Kaya maging mapanuri. At sa mga lock naman po mga boss, kagaya ng mga lock na mosquiton o kaya lobster, kapag sinusuri po kanyan mga boss, halimbawa sabi kasi na panapanood nyo, maski ako sinasabi ko rin, dahil ang mga gold, kapag minamagnet nyo, talagang kagaya ng lock na gold, dumidikit talaga yan sa magnet mga boss. Tandaan ninyo, ang lock na gold, mosquito, lobster, dumidikit po yan sa magnet. Kaya po yan dumidikit sa magnet, gawa po na meron siyang spring na bakal. Yun po ang dumidikit doon sa magnet at hindi po mismo yung gold. Sana mga boss nakatulong ang itong simpleng inishare ko po sa inyo, na laging tandaan, lagi pong mapanuri at huwag po kayo magbabase agad sa nakikita ninyo na mga tatak dyan sa mga lahas, kasi kahit po yan silver, pwede po yan tatakan ng 14K, 18K, 22K, or ano pa mang mas mataas na ori, kasi meron lang po yan na mapantatak na kagaya nito. Tapos itutubog na po yan or ipinaplaki ang buong alahas. Kaya lagi po kayong mapanuri sa mga pagbibili ninyo ng mga alahas. Kung kayo gusto nyo talaga na bumili ng mga legit at tunay na mga gold na mga alahas, mag-comment kayo dito sa video ko at sasabihin ko sa inyo kung saan kayo maaaring bumili dun sa aking mga pinanggalingan na mga jewelry store. Comment kayo dito sa video ko mga boss para sasabihin ko sa inyo kung saan ninyo maaaring bilhin or makakabili ng mga legit na mga alahas. Sasabihin ko po sa inyo, mag-comment lang kayo. So sana mga boss nakatulong itong aking video. Kung ikaw ay nasiyahan naman sa video ko, palike naman para ma-promote or ma-ipresenta tayo ng YouTube itong ating video para mas maraming pang makapanood. Maraming salamat sa iyong panonood.